Kahabag-habag ang Ninive. Ikatlong kabanata. Kahabag-habag ang lungsod ng Ninive. Ito ay puno ng kasakiman at kasinungalingan, lungsod ng mamamatay tao at hindi nauubusan ng mabibiktima. Sasalakayin sila ng mga kalaban nila. Maririnig nila ang paghagupit ng latigo, ang ingay ng mga gulong ng mga karwahe, ang yabag ng paa ng mga kabayo, at ang rumaragasang mga karwahe. Makikita nila ang sumusugod na mga ngabayo, ang kumikinang na mga espada at mga sibat, at ang nakabunton na mga patay na di mabilang. Matitisod sa mga bangkay ang mga sundalo. Mangyayari ito sa Ninive dahil para siyang babaeng bayaran na paulit-ulit na ibinenta ang katawan. Nangaakit siya at nanggagayuma. Kaya naiengganyo niya ang mga bansa na magpasakop sa kanya. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, "Mga taga-Ninive, makinig kayo. Kalaban ko kayo, kaya hihiyain ko kayo sa harap ng mga bansa at mga kaharian. Maihahalin tulad kayo sa isang babaeng itinaas ang damit hanggang ulo, at nakita ang kahubaran. Kasusuklaman ko kayo tulad ng isang taong hinagisan ng basura. Kaya ang lahat ng makakakita sa inyo ay mandidiri at iiwas sa inyo. Sasabihin nila, gibana ang Ninive. Walang iiyak o aaliw sa kanya. Higit bang mabuti ang Ninive kaysa sa lungsod ng Tebes na malapit sa ilog ng Nilo? Ang ilog na ito ang pinakapader ng Tebes na nagsisilbing proteksyon nito. Ang Ethiopia at ang buong Ehipto ang pinanggagalingan ng lakas ng Tebes. At ang akala niya ay mananatili ito magpakailanman. Ang Put at ang Libya ay mga bansang kakampirin niya. Ganoon pa man naging bihag pa rin ang kanyang mga mamamayan at dinala sa ibang lugar. Ang kanilang mga anak ay pinagdudurog sa mga lansangan. Ginapos ng kadena ang kanilang mga tanyag na mamamayan at pinaghiwa-hiwalay para gawing alipin sa pamamagitan ng palabunutan. Kayo rin na mga taga-Ninive, magiging pareho kayo sa lasing na hindi alam kung ano ang nangyayari. Sasalakayin din kayo ng inyong mga kalaban, at maghahanap kayo ng inyong matataguan na hindi kayo mahuhuli. Ang lahat ng inyong mga napapadirang lungsod ay magiging parang mga puno ng igos na ang unang bunga ay hinog na. At kapag inuga ang puno, malalaglag ang mga bunga at maaari ng kainin. Tingnan ninyo ang inyong mga kawal para silang mga babae. Ang tarangkahan ng pintuan ng inyong lungsod ay masusunog, kaya madali na itong mapapasok ng inyong mga kalaban. Humanda na kayo sa pagdating ng inyong kalaban. Mag-ipon na kayo ng tubig. Patibayin ninyo ang mga pader sa palibot ng inyong lungsod. Gumawa kayo ng mga tisa at ayusin ninyo ang mga pader na ito. Pero mamamatay kayo sa inyong kinaroroonan sa pamamagitan ng apoy at espada, para kayong halaman ng sinalakay ng mga balang. Dumami kayo na parang balang. Pinarami ninyo ang inyong mga ngalakal na higit pa sa mga bituin sa langit. Pero magiging tulad sila ng mga balang na pagkatapos na maubos ang mga tanim ay lumipad ng palayo. Ang inyong mga tagapagbantay at mga opisyal ay kasindami ng mga balang na nakadapo sa mga pader kapag malamig ang panahon. Pero pag sikat ng araw ay nagliliparan at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Hari ng Assyria, mamamatay ang iyong mga pinuno. Mangangalat sa kabundukan ang iyong mga mamamayan at wala nang magtitipon sa kanila. Ang katulad mo'y taong nasugatan ng malubha na hindi gumagaling. Ang lahat ng makakabalita sa sinapit mo ay magpapalakpakan sa tuwa dahil silang lahat ay nakaranas ng iyong kalupitan.